Break? Mag-break na tayo. Bakit? May iba ka na? Yun agad yun nasa isip mo. Wala naman kasi ako maisip na iba pang rason bukod doon. Wala naman akong ginagawang kasalanan sa'yo ah. Axel, kasi nakakapagod na eh. Puro na lang tayo away, bate, tapos mag-aaway ulit. Everything is becoming toxic. So sinasabi mong toxic ako? Toxic tayo pareho, okay? Toxic tayo sa isa't isa. Kaya I'm ending this kasi hindi na nagiging maganda yung kinakalabasan na relasyon natin eh. Pwede okay. Sana hindi mo pagsisiyan yung desisyon mo kasi hindi kita hahabulin. Wow, gumawa na siya ng dump account pang stock sa ex. Ay, he blocked me, okay? Gusto ko pa man din mapanood yung mga IG stories niya. Alam mo, Briella, bahala ka na sa buhay mo. Briella, saan tayo kakain? Ba't ka umiiyak? May bago na siya. Alam mo, girl, I don't get you. You're the one who broke up, tapos ikaw yung nagsasuffer? 4 na taon ba naman eh? Siyempre, miss ko. Siyempre, I genuinely loved him and our memories. Gusto mo ba siyang balikan? Tutulungan kita. Ayoko. Kailangan kong panindigan yung desisyon na to. Okay? This is just part of the process and I am shamelessly embracing it. Tapos itong binigay niya, matatanggal ko rin to. Kapag okay na ako. Kapag naka-move on na ako. Chine-check mo pa rin account niya? Pero di ka na umiiyak. Oo nga, no? Girl, nabalitaan mo na ba? Yung break na raw yung ex mo, pati yung jowa niya. Huy, kinakausap kita. Ano? Break na raw yung ex mo at saka yung jowa niya. Nabalitaan mo na rin ba? Ano? Nawala na akong pake sa kanya? Long time! Ang blooming mo, sino ka naman dyan? Siguro may boyfriend ka na, no? Fiancé. Huh? May fiancé na ako. Love. Sorry, may kausap ka pala. Siya yung fiancé ko. I'm Benj. Hanip? Healed ka na nga, naka-jackpot ka pa. Sira. Alicia, test paper mo. Ako? May iba pa bang Alicia dito? Wala na. Ako lang. Ako lang yung matatawag mo ng ganyan. Oh. Huh? Ano ba yung sinasabi ko? I'm so sorry, Steven. Akin na. Cute mo. Nakita ko lang to sa TikTok, sabi. Name something daw na hindi kailangan ng taong kalbo, tapos ang sagot niya. Anong sagot? Ulo. Makatawa, te. Ang funny kayo. Alam kong funny, pero ang lakas ng tawa mo. Kung anong kanahinin na itsura ni Alicia, yun yung kinapangat ng tawa niya, no? Anong pangit? Nakakatawa kaya yung tawa niya. Ang cute. Bakit? Wala. Tinitignan ko lang yung mukha mo. Wala yung sagot sa mukha ko, pero kaya kitang sagutin. I swear, dapat sa isip ko lang yun, pero bakit ka gumaganon? Gusto kong pisilin yung pisngi mo. Alam mo ba yun, ha? May upo ka ba? Umamin lang ako, hindi ka na nakapagsalita dyan. First time lang may umamin sa akin eh. Thank you. You're welcome. Sorry, medyo nagulo kasi yung utak ko. Ang totoo niyan, matagal na kitang gusto, Steven. Like, last year pa. Tapos, ngayon, mutual na yung feelings natin. So, bakit mo ako gusto? Huh? Bakit kita gusto? Paano ba? I guess the way you laugh over, small things. I guess the way you blink slowly whenever you're confused. I guess kung paano rin ngumingiti yung mga mata mo kapag ngumingiti ka or tumatawa ka. I guess I like you. No, not I guess. I like you kasi you make me comfortable around you.
Kaya I wanna ask if okay lang to pursue you, Alicia. Crush ako ng crush ko. So, sino ba ako para magreklamo? So, it's a yes. Yes, you can pursue me and yes, we can be together. Pero hindi pa ngayon na. Pwedeng bukas, pwedeng sa makalawa. Ano ba 'to sinasabi ko, Steven? Sa isip ko lang dapat yun eh. Excuse me, kikiligin lang ako sa labas. Alicia, date tayo. Bakit nanlaki yung mga mata mo dyan? Never pa akong niyaya makipag-date. Ito na. Niyaya na kita. Bakit? Anong bakit? Siyempre makikipag-date ako sa taong pinupurso ko. Makikipag-date ako sa taong gusto ko. Ah, oo nga naman. Sorry, hindi ako sanay. Masanay ka na. Pag nasanay ako sa'yo, baka hindi na kita pakawalan. Eh di mabuti. Niyaya ako ni Steven makipag-date. Girl, yayayain ka talaga niya kasi nililigawan ka niya. Kinikilig ako. Like, alam mo yun, sa sobrang kilig ko, hindi ko na malaya na nawawala na pala yung headband ko. Hindi naman halata. Kinakabahan ako, like, what if ma-turn off siya sa akin kasi hindi ako kumakain ng gulay? What if tanungin niya ako saan ko gusto kumain or anong pwedeng gawin sa mismong date namin? Shucks, nape-pressure ako. I think alam naman niya na you're indecisive, kaya feeling ko, planado na yung mangyayari sa date niyo. What if hindi? Eh paano kung oo? Eh di kikiligin ka na sobra. Hi. Lord, may gwapo. Krisha, gusto mo kumapya? Ha? Krisha, sabay tayo kumain. Ha? Krisha, bibili ako ng drinks. You want anything? Or gusto mo ng juice? Diba, favorite mo yun? Ha? Hatid na kita, Krisha. Ha? Hotdog. Ha? Kanina ka pa hanang ha. Okay ka lang ba? Do you need oxygen? How can you be so calm after confessing yesterday? Ha? Dahil ba dun kaya ka ganyan? Samantalang ako, parang lalabas na yung puso ko na parang ako yung nag-confess at nag-propose sa'yo kahit wala naman talagang singsing at proposal. I mean, nag-confess ka lang naman sa akin, sinabi mo lang naman na gusto mo ko. Like, ano ba yung big deal doon? Bakit ako yung kinakabahan? Bakit ako yung namumula na parang nagiinit yung pisngi ko? Bakit ako yung hindi makatingin ng diretso sa mga mata mo? Bakit? Hindi ba halatang kabado ako? Hindi! Madaya! Try mo hawakan yung kamay ko. Hala! Ba't basang-basa yung kamay mo? You don't know how nervous I am after my confession yesterday. Hindi pa ako nakakapasok ng school kanina, kabado na akong harapin ka. Like, grabe na yung pawis sa kamay ko. Ganun ba? Pero ang galing kasi, like, you're approaching me na para bang hindi ka umamin. Kasi I just need to remind myself na kapag tinalo ko ng kaba, magiging talo ko. Ha? Pag nagpalamon ako sa kaba, baka I'll regret not doing anything in the future. Ulitin ko lang I really, really like you, Krisha. Pero syempre, I don't want to pressure you into anything na you're not ready for. I just, want to express what I feel. Katapos ng conversation na yun, bigla kong naisip kung paano nagbago si Ferry habang katabi ko at kausap ko all throughout the semester. I felt like he transformed from being nonchalant, masungit at mataray to someone na sobrang soft. Pero sa akin lang niya pinapakita. Yung ngiti niya na parang bata, yung tawa niya na nakakahawa, yung inosenteng tingin niya. Ramdam ko na binababa niya yung mga walls niya kapag kasama ako. He's warm, he's gentle and genuine in a way na bihira akong makita sa kanya noon. Wow! The realizations. Wow. Hi, Krisha. Bakit? Nakakainis kang tignan. Bakit? Bakit bigla kang gumawa sa paningin ko? Feeling ko kapag kumopya ako sa'yo, mukha mo na lang ilalagay ko sa paper ko eh. Progress? Ewan! Krisha, ikaw na yung masungit sa ating dalawa. Kakadikit mo kasi sa akin to, napupunta na yung ugali mo sa ugali ko. Tapos yung ugali mo sa akin naman, hindi ka naman mabait eh. Sige, asarin mo lang ako. Patatawanin na lang kita. Wala akong kilite. Hindi, I have a joke for you. Paano nag-exchange gift ang mga dentista? Di, nagbubunatan sila. It's not funny. Sige, isa pa. Yung sisig ba na walang egg, ang tawag ay sis? Not funny ulit? Pero bakit kapag ikaw yung nagjo-joke, sobrang funny? Natawa ka noon? Oo, pinigilan ko kasi I was being reserved, quiet, and parang mataas yung walls. Wait. Marami pa ako dito sa phone eh. Kita ko to sa TikTok. Wait,
may listahan ka na mga jokes? Oo, para I can make you happy, tapos para makakip up ako sa mga, ginagawa mo sa buhay. Kasi gusto ko rin maging loko-loko. Di ko alam kung ma-offend ako sa sinabi mo. Ang kabaliktaran daw ng compare ay, kumari! Kumpare, tas kumare. Alam mo, na-imagine ko na kapag ikaw yung nagbato ng joke na yun, sobrang funny. Like, matatawa talaga ako ng sobra. Wait, isa pa. Ito. Anong sabi ni Baby Rubber Band kay Mother Rubber Band? Di, goma! Cute mo, Fero. Ha? Nakakainis kasi ang cute-cute mo sa paningin ko. Progress? Ang lala na parang ewan, like parang 2 weeks ko nang naiisip yung mga realizations ko plus you being like this. Ababongga na nga talaga yung progress. Sabi mo nga, napopogian ka na sa akin, tapos nakukitan ka pa sa akin. Gusto ko pa. Sige. Anong mas mataas? Hindi. Ha? Pogi ka na, cute mo na. Gusto ko pa. Oh my goodness. Nakakainis kasi ang baby mo sa paningin ko. Like, parang gusto ko. Gets ko. Kasi ganun ka rin sa akin. Kapag nagsusungit ka, ang sayo mong suyuin kasi ang baby mo sa paningin ko. Parang ang sayo-sayo mong i-baby kasi ganun ka lang sa akin. Nakakainis! Ano yan? Ba't ganyan ka? Kinikilig ako, ba't ba? Masyado soft sa paningin ko eh. Padali pa, kiss. Huh? Gusto mo nga talaga ako. Shut up. Oo na, wala pa man. Sinasagot na kita, Krisha. Pero, sinasagot mo na ako. Pero, syempre, liligawan pa rin kita everyday. It's a big yes. Ewan ko sa'yo! Saan ka galing na ako? Mahal. Nakakagulat ka naman. Diyan lang. Saan yun dyan lang? Sa may kanto. Anong ginawa mo? Sino kasama mo? Anong oras ka umalis? Bakit ngayon ka lang? At bakit magulo yung buhok mo? Ayusin mo yung sagot mo, Mako, kung hindi. Nagpabalik ka ng suka, di ba? Sold out dyan, kaya pumunta pa ako sa kabilang kanto. That's 30-minute walk from here and magulo yung buhok ko kasi mahangin sa labas. Galing nga! Wala naman akong ginagawa masama, kinakabahan pa rin ako sa tono ng boses mo. Ginagaya ko kasi sa Osorio, ganun siya mag-interview parang nakaka-intimidate na ewan. Sino yun? Main character siya na sobrang tapang and dwarfic sa bago kong pinapanood ng K-drama sa Disney+. Ang title? Unmasked. They're actually an investigative team sa isang news program tapos sobrang interesting ng mga sinsolve nilang cases hanggang sa kailangan nilang isolve ang isang 20-year-old cold case. Ganun ba? So far so good. Para siyang Signal and Vigilante na bigat ng ibang cases na iba-ibang ina-uncover nila per episode. So ito yung nangyari. Teka, bakit ka nagbibigay ng spoiler? Para malaman mo. Ayaw mo ba akong kasama manood? Sige. Ayoko na. Nagtatampo na ako sa'yo. Manonood na lang ako mag-isa. Bahala ka dyan. Nagkwento lang ako, manonuyo pa. Mahal!